Sa konstitusyon, hindi naman intensyon doon na maging karerang daga na unahan. Tapos kung sinong mauna, sorry na kayo. No? Pero sir, So paglapastangan yon sa proseso ng impeachment and accountability. Dismayado ang Makabayan Bloc lawmakers at complainants mula sa progressive at civil society groups nang hindi tanggapin ng Office of the House Secretary General ang kanilang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. araw ng Huwebes, January 22. Wala sa kanyang tanggapan si House Secretary General Attorney Sheloy Garafil at nasa Taipei para tumanggap ng pagkilala mula sa pamahalaan doon. According to the rules, sa Office of the Secretary, Executive Director, Marmoy, Salonga, Attorney. ang complaint alinsunod sa rules ng House. I have no authority to. Ayaw tanggapin. Okay. Kaya sa... Iwan na lang po natin sa opisina. Okay. At sumunod tayo sa rules ng Sa House. mga hakbang. Pero para sa complainants, na-i-file nila ang reklamong impeachment, kaya dapat maisama sa order of business pag nagbalik sesyon ang Kongreso sa Lunes, January 26. Hindi namin kasalanan kung absent ang inyong Secretary General. Under the Constitution, under the rules, it is enough that we submit to your office. At we expect that on Monday, this will be transmitted to the Office of the Speaker, and the Speaker will transmit it to the Committee on Rules para mailagay na ho sa order of business. Kaya para sa amin, that impeachment complaint is deemed filed. Why? Because we delivered it to the Office of the Secretary General. Sa ilalim ng Rules of Court, pag hindi physically present yung subject ng isang papel like as court process, in this case, impeachment complaint, ang substituted service iwanan mo sa residence o sa office ng subject. Iniwan na namin, tinanggap naman, so para sa amin, it has been served by substituted service to the Office of the Secretary General following the rules of the House. Betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng publiko ang batayan ng impeachment complaint na inihain ng civil society groups at iniendorso ng Makabayan Bloc lawmakers. Bunsod umano ito ng pag-institutionalize ng presidente ng isang pork barrel system ng alokasyon sa pamamagitan ng BBM parametric formula. Anila nagresulta ito sa malalang maling paggamit ng pondo kung saan kinuha umano ang kickbacks at commitments para sa mga piling opisyal. Pag-abuso sa discretionary power sa unprogrammed appropriations na nagpalobo sa 213.8 billion pesos na halaga ng standby funds para sustentuhan ang corruption scheme at direktang pagkasangkot umano sa kickback schemes. Si Pangulong Marcos mismo ang pangunahing responsable at direktang sangkot at nakinabang sa flood control corruption. Kaya dapat siyang ma-impeach. Kaya ngayon, nadidismaya tayo na ngayon pa lamang ay ginagamit na ang mga teknikalidad para hadlangan ang filing ng impeachment complaint na ito. Samantala, isa pang grupo na pinangungunahan ng dating kongresistang si Mike Defensor ang nagtangkang ipatanggap sa Office of the House Secretary General ang kanilang impeachment complaint laban kay PBBM. Kasama niya ang dating kongresistang si Jacinto Jing Paras, dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, mga abogadong sina Ferdinand Topacio, Manuelito Luna at iba pa. Hindi na nila pinangalanan kung sino ang tatlong kongresistang mag-e-endorso ng kanilang impeachment complaint. Ito ay matapos hindi rin tanggapin ng opisina ni Garafil ang kanilang impeachment complaint laban kay PBBM na nag-ugat pa rin sa mga kontrobersya sa pambansang pondo. Ayon kay Defensor, hindi sila nag-iwan ng kopya ng kanilang reklamo at hindi na rin babalik sa Lunes para muling ihain ang kanilang impeachment complaint. Gayunman, pag-uusapan nila ang susunod nilang legal na hakbang gaya ng paghahain ng petisyon sa Korte Suprema. Ang Constitution sinabi niya, Secretary General's Office. Walang sinabing Cheloy Garafil, walang sinabing Reggie Velasco, walang sinabing tao. Dapat tinanggap nila yon at i-refer kay Speaker. Walang discretion yon. So why would we burden ourselves to go back here on Monday and be part of the moro-moro na alam naman namin yung scam impeachment ni De Jesus ang iti-take up nila?
Sa umiiral na panuntunan ng Kamara, ang Secretary General ang agad na magpapadala sa tanggapan ng House Speaker ng verified impeachment complaint na iniendorso ng sinumang kongresista. Para naman kay House Assistant Majority Leader at Bukidnon 2nd District Representative Keith Flores, Vice Chairperson ng House Committee on Justice, maituturing pa ring filed ang reklamong impeachment na iniendorso ng makabayan lawmakers. So, hindi necessary that the Secretary General should be the very same person who will receive the complaint for it to be considered as filed. What is important is that it is tendered to the office, and if they refuse to receive it, then a copy should be left para to consider it as filed na rin. Nauna nang ipadala ni House Secretary General Attorney Garafil ang unang impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus sa opisina ni House Speaker Faustino Bogie III. Oras namang mai-refer ang reklamong impeachment sa House Committee on Justice. Itinuturing ng initiated o naumpisahan ng impeachment proceedings laban sa presidente at wala ng ibang reklamong maaaring ihain pa laban sa kanya sa loob ng isang taon. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.